Magandang umaga mga idol, no. Ito naman ay NS 150. Matigas si kick. Ayan, oh. Ayan. Grabe. 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 Ayaw makik. So ngayon, tanggalin natin to. Ayan, so kinalas na natin siya mga idol yan. So yung gasolina pumasok sa loob ng makina. Ayan, oh. So ang nangyayari dito mga idol, nag-overflow yung carb. Hindi siya dumadaan dun sa drain. Pumapasok siya dun sa intake valve. Kaya ganito nangyari, tinan nyo. Nag-overflow yung carb, pumasok lahat dun sa loob ng makina. Tinan nyo. Yun, oh. Grabe, te. Yan, oh. Punong-puno talaga, oh. So, yan. Patay. Dami. So, yan, oh. Tinan nyo naman, oh. Ay, walang ya. Gasolina lahat. Ibig sabihin nito, kaya hindi siya makik mga idol kasi puno siya ng gas. So, wala naman siyang tumagas. Patay tayo dito. Yan. Yan. So, tanggalin pa natin. Dami talaga, oh. Kaya pala hindi siya makik. Kasi ganito yung nangyari. Yan, oh. Pumasok lahat sa makina yung gasolina. Patay tayo dyan. Kaya kalasin natin. Yan, so kinalas natin siya mga idol, no. Naghalo na yung gas at saka langis pala. So kaya siya matigas si kick mga idol kasi unang-una naharangan na yung mga butas ng ano. Naharangan na yung mga butas ng barbula. Kaya wala siyang compression imbis na kick mo siya sobrang tigas. Ngayon ang nangyari nag-overflow yung carb. Mali yung pagka-overflow ng carb niya, eh. So dapat pag nag-overflow ang carb mga idol, dito lumalabas. Ang problema sa kanya mga idol, dito lahat dumaan yung gasolina. Okay. So mamaya palitan natin ng langis. Sana mga idol, no, hindi siya uusok kasi una-una mga idol, pati head nalagyan siya ng gasolina. So ito kasi pinilitan natin ito ng valve seal, eh. Ngayon possible ulit na nababad yung valve seal sa gas. Possible siya talaga na uusok siya mga idol. So yan, nilagay natin siya ulit. Takpan natin siya. So tingnan natin. Yan, so ito na yung NS 150 mga idol, no, na naghalo yung gas at saka langis. So ang nakita natin na problema mga idol ay yung fuel filter niya. Okay. So ito kasi fuel filter mga idol, yan. Dalawa yan, di ba? So itong fuel filter mga idol, pag puno na to mga idol, hindi na tatakbo yung gas papunta sa carb pag puno na siya. So ang nangyayari dito mga idol, dire-diretso siya kahit puno na, nagdire-diretso siya doon sa karburador. So ang problema din sa karburador ay nag-lock yung floater. Kaya nakaangat 'yun. Ibig sabihin nun, pag nakaangat, buka yung float valve, 'di ba? Nakaangat yung float valve. So pag nakaangat yung float valve, dire-diretso ang gas. Ang naging problema din dito, hindi siya dumaan dun sa drainer ng karburador. Dun siya dumaan diretso sa taas hanggang pumasok sa loob ng makina yung gasolina. Kaya ganoon ang nangyari. Ngayon yan, oh, makikita niyo yan. So wala siyang langis na nakikita, di ba? So hindi ko muna siya pinaandar ng para malaman natin kung bumaba pa rin yung gasolina kasi pag umandar ang motor mga idol, dapat pag umandar ang motor, meron kang langis na makikita dito. Di ba? So ito, wala kang langis na makikita niyan kasi hindi pa siya umaandar. Ngayon, papaandarin natin mga idol. Malalaman natin kung mayroong gasolina na pumapasok. Pag umandar na ang motor na ganito pa rin ang itsura, ibig sabihin, pumapasok pa rin yung gas sa makina. Pero once na pinaandar natin siya, na mayroon na siyang langis na makikita dito, okay na to. Okay, so yan, paandarin natin. Ayan, o. Ayan, nakikita nyo yan. Meron na siyang nakikitang langis. Ayan. Ito. Ayan, may nakikita na siyang langis, oh. So kapag pinatay mo naman yan, walang langis yan. Puno yan, makikita mo yan puno. Ayan, oh. Diba? Puno siya. Pero pag pinaandar mo, meron yan. Ayan.
nakikitaan lang. So, yun lang mga idol. Okay, so sana nakarogbigay na naman tayo ng idea dun sa iba kung bakit pumapasok yung gasolina sa loob ng makina. Alright.